Biglang pumasok sa isip ko nung nangyari kagabi. Mahina kong sinabi sa tatay na, hindi ba yun ang aswang na gumagala? Nagkibit balikat lang si Tatay Dinero. Posibleng yun umano at posibleng hindi. Tinaboy lang naman kasi niya umano ito at hindi niya kayang gawin ang ganoong posisyon. Pero bakit may dugo kayo, Tay? Kau talaga. Ano bang sabi ko? Huwag kang magbigkas ng kung ano dito at marami pa namang tao. Umuwi na tayo. Sinubukang lumaban nga, di ba, kaya nakatikim sa akin. Galing sa kanya yung dugong yon pero tinaboy ko lang. Hindi ko pinatay. Ano bang kakayanan ko sa ganyan? Tara na. Gulo nyo kausap, Tay. Kung sa bagay may patalim ka namang dala. Tama kayo nang narinig, Sir Seth. Si tatay ay may patalim laging dala. Maiksi lang naman tapos ang taluban nito, yung nakayuping hose. Pang-abis o pangkuha niya ito ng talahib para ipakain sa mga alagang kambing. Dinala din kasi ng tatay ang mga kambing nang lumipat kami. Nakakaburyong. Si Tatay Dinero ay naroroon lang siya sa bahay na katambay. Ang pinagkakaabalahan nito ay ang pagmamasid sa paligid. Sa gabi niya naman ako tinuturuan ng aralin na hindi ko alam kung ito na ba ang paksa doon sa paaralan namin. Hanggang sa napabisita itong si Ma'am Annabel. Nagulat ako gawa ng hindi man lang sumangbet at walang ano-ano na lang itong bumungad sa pintuan. Walang ano-ano din itong nagtanong sa kung bakit hindi daw ako pumapasok. Napalingon ako kay tatay nun. Naroroon siya sa likod na para bang natatakot sa guro. Bigla na lang kasi itong gumilid sa dingding at nakita kong balis ang mukha niya. Sinabi ko naman sa guro na nagpaalam naman sa kanyang tatay ko. Naliliban ako kasi delikado ang lugar dahil may gumagalang aswang. Nung isang araw nga lang may natagpo ang labi ng aswang eh. Ang sabi ni Ma'am Annabel, ano umanong nagpaalam? Pupunta ba siya doon kung may nagsabi sa kanya? Tsaka anong pake niya doon sa aswang? Pwede naman kaming ihatid umano ng mga magulang namin. Hatid sundo. Sabay tanong kung nasaan si tatay. Tay, naku nagtatago ka pa. Hindi mo naman pala ako pinagpaalam eh. Ayan po, nasa likod lang. Tay, ikaw naman po yung magpaliwanag dito. Lumabas si Tatay Dinero. Nang makita naman ito ng guro, bigla na lang kumalma ang postura. Hinipo pa ang buhok na animoy nahiya sa tatay ko. Sabi pa nito, malaking tao daw palang tatay. Hindi niya kasi nakita ni minsan. Sabi ko naman sa kanya mahiyain talaga si tatay. Nagkausap silang dalawa. Mautal-utal pa itong si Tatay Dinero. Tapos ay nagsuot ng damit dahil nga nakahubad pang itaas yun. Nakakaloko. Tingin ko itong guro ko may gusto sa tatay. Hindi na makatingin ng diretsyo ng lapitan nito. Napaatras pa nga yun ng dungawin ng tatay ang mukha nito sa harap. Matangkad kasi talaga si tatay. Malapad pa yung balikat at kung may maayos ng sigurong kasuotan parang mayaman. Dugyot kasi kung umasta talaga magsasakang galawan Ang ipinaliwanag ni tatay ay kapareha din ng mga sinabi niya sa akin. Na siya lang muna ang magtuturo pansamantala. Bigyan lang umano ito ng mga paksa para makahabol ako nun. Ay naman siguro, hindi daw pwede ito. Mabuti sana kung professional daw ang tatay ko. Dito ay biglang nagkaroon ng katahimikan. Pumasok sa silid si tatay. May kung anong kinuha ito sa ilalim ng higaan. Envelope ito na nakasilid din sa isang envelope na plastic. Hindi ko mawari na may ganun pala si tatay. At sa tingin ko ay mga dokumento ang laman nun. Inabot lang niya sa guro ng walang ano-ano. Ako naman nun para bang kinabahan bigla. Sinuri ng guro ang mga dokumento. Hanggang sa napatitig ito sa tatay ko at para bang inusisa na maigi. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Ma'am, sapat na po ba yung nakita niyo?
Kahit 1 linggo lang po. Delikado kasi. Pwede ko namang ihatid ang anak ko pero hindi ako napapanatag eh. Hindi ka agad nakapagsalita si Ma'am Annabel. Ako naman noon ay napapatanong sa isip kung ano kaya ang nakita ng guro sa dokumentong yon. Pansin ko kasing parang manghang-mangha ang guro. Dito ay tinanong ni Ma'am Annabel itong si tatay at tinawag pang sir kung bakit hindi ito nagturo. Doctor of Education pala si tatay. Pasado lahat at 2 pa yung major niya. Puro mahihirap na sa kolehiyo lamang makikita nun. Napanganga talaga ako nun. Hindi ko alam kung sigurado ba ako sa naririnig ko. Kaya naman kinuha ko yung envelope at nakita ko ang maraming papel na may mga selyo. Naroroon ang pangalan ng Tatay De Niro. Walang hiyang yan. Professor pala yung tatay. Naroroon mismo sa isang papel ko nabasa. Kaya palang talino. Kinuha naman ng tatay ang envelope sa akin tapos sinabihan ako. Magbigay daw akong respeto sa guro. Hinablot ko daw kasi ng walang ano-ano. Sinabi nito ni Ma'am Annabel na nagtataka nga siya ng kamakailan eh. Bigla daw tumalino ako. Kaya pala dahil pala sa kanya daw. Tinanong niya pa itong si tatay kung siya ba yung may gawa ng takdang aralin ko? O gawa ko yon? Gawa niya po yun. Ginabayan ko lang, ma'am. Dito ay sinabi ni Ma'am Annabel na babalik na lang siya kinabukasan. Magdadala daw siya ng mga paksa. Humingi ito ng pabor kay tatay. Kung pwede ay pwedeng idaan ito sa teorya. Nang sa ganoon ay malaman ko ang totoong pamamaraan. Diniretso daw kasi ng tatay at nawala ng saysay ang pagtuturo niya. Napangisi ang tatay noon. Tumango ito at ang sinabi oo daw. Umalis ng guro at habang papalayo ito, pahinto-hinto yon. Panay sipat at makikita mo talaga na naguguluhan. Samantala, kung sobrang naguluhan ng guro, paano na lang kaya ako? Nagkatitigan kami ng tatay ko. Sabi ko, may mga bagay pa siyang inililihim sa akin noon. Bakit nauna pang malaman ng ibang tao ito? Dagdag ko pa, nangako ito sa akin na magiging bukas siya para magtiwala ako pero bakit ganon? Pinaupo ako ng tatay at kinausap. Hindi pa daw napapanahon kaya ikinubli niya muna. Ang nalalaman ko sa kanya ay katiting pa lamang sa kabuuan pero dahil daw sa namitsyahan na ito, sasabihin niya na lamang umanong totoo. Ay na nga, guro talaga si tatay. Pasado siya sa lahat. Nakapagturo siya ng 7 taon at habang nangyari ito, nagtuloy-tuloy ito sa pag-aaral at hindi talaga daw siya lumad na taga Mindanao. Taga Cebu siya. Ang lumad na taga Mindanao ay ang kanyang napangasawang namatay naman dahil sa isang pangyayari. Pinatay umano ng aswang ang kanyang asawa. At dahil sa ninais niyang makapaghiganti, tinugis niya ang pumatay na aswang. Napuksa niya daw yon pero may iba pang mga kasama. At hindi mangyayari ang pag-ubos niya sa mga aswang kung hindi siya makukubli bilang karaniwang tao. Dagdag pa ng Tatay De Niro. Yung aswang umano na nakasabit sa kawayan, siya talaga ang pumaslang doon. Kung magtatanong daw ako sa kung paano nangyari, pansamantala ay hindi niya muna ito sasagutin. Kapag handa na daw akong tanggapin ang lahat, saka pa niya sasabihin ng katotohanan. Ganun po ba, tay? Sabi niyo po di ba inampun niyo lang ako? Taga saan po ba ako? Saan niyo po ako nakuha? Anak ka ng pinsan ko. Hindi kami nabiyayaan ng anak ng asawa ko eh. May diferensya siya at nung namatay ang pinsan ko, kinupkup ka namin. Pero ilang buwan lang namatay naman ang asawa ko. Hanggang dun muna anak ka. Sana maintindihan mo ako. Alam kong may ibang lihim pa si tatay. Mantakin niyo gumaganti siya sa mga aswang. At malaking sakripisyo ang baguhin ng pagkatao para lang makamtan ang hustisya. Ginawa niyang dugyot ang sarili at nagtitiis sa ganoong estado
Kung profesional ang tatay, malamang may kaya talaga ito sa buhay. Base sa iniisip ko yon. Litong-lito ako at gulong-gulo kasi nga malaking pagbubunyag yun eh. Ni minsan wala siyang bukang bibig sa akin patungkol dito at noon ko palang talaga nalaman. Pero kung ano man yun ay mas namayani pa rin sa akin ang kung paano nakakapatay ng aswang si tatay. Lalo't inamin niyang siya ang pumatay doon sa gumagalang aswang. Sinabit ba naman sa kawayan eh. At doon talaga sa mga nakausling good ito na nagmukha ng inihaw. Ano bang klaseng tao si tatay? Iba na yung pagdududa ko na pwedeng isa itong albularyo pero ang tanong, ano siya na higit pa doon? Kinagabihan noon ay nagpaalam ang tatay. Pagkatapos lang naming maghapunan ay sinabi niyang aalis siya saglit at wag na wag daw akong lalabas ng bahay. Hindi naman ako nagsalita. Tumango lang ako at medyo kampante na sa kanya. Bumalik siya pasado 10:00. Gising pa ako nun. Tapos hindi kaagad pumasok ng bahay si tatay. Parang galit. Nagpabalik-balik ng lakad sa paligid at ang tahimik. May pagkakataon pa na nagmumura ito sa sarili. Inis na inis siya nun. Gusto ko siyang tanungin kaso nag-aalangan ako kasi nga iba talaga ang demeanor niya. Bagamat sanay na ako sa pakikipag-usap sa kanya pero hindi naman ako sanay na makita siyang ganon. Ilang mga sandali pa ay pumanik na ito ng bahay. Tumambay muna ito sa beranda. Nasa may maliit na sala ko noon. Matulog ka na anak. Huwag na muna akong pakiramdaman pa. Kanina pa kita napapansin eh. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Sambit niya sa akin. Dito ay nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin siya. Kako anong problema? At parang may binabantayan siya noon. Pero hindi siya sumagot. Tumitig lang ito sa akin habang nakangiti at nagutiat ng pagtango. Pumasok ako ng silid. Humiga at nagtulog-tulugan. Hanggang sa bigla na lang umalog ang bahay na siyang labis kong ikinagulat noon. Kasunod nito ay ang pagkalabog ng dingding. Dali-dali akong tumayo. Naroroon pa ako sa silid ng mga sandaling yon. Maya-maya lang ay kalabugan na sa lupa ang narinig ko at boses ng tatay na galit. Walang ano-anong sinilip ko ito sa bintana doon sa may sala. Napatakip na lamang ako ng bibig na makita kong pinagtutulungan si tatay nang hindi ko mawari kung hayop ba o tao. Ang iitim na mga ito at ang bibilis kumilos. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yon. Hindi ko man lang nakitang natinag si tatay. Basta kung mabilis sa mga aswang, malakas ang tatay ko. Sisigaw sana ako noon kaso natatakot naman ako. Baka sa akin pa mabaling ang atensyon ng mga aswang. Baka mayari pa ako noon. Nakakapangilabot. Ang naririnig ko sa mga aswang ay ang hilik nito na parabang baboy. Hindi ko naman makita ang itsura ng muka. Dahil bukod sa may kaitiman ito, madilim din doon. Sinara ko ng bahagyang bintana gawa ng palapit sila sa bahay. Sa hindi ko malamang dahilan, nahawakan ni tatay ang isa sa mga yon. Kitang-kita ko kung paano niya balian at saktan na parabang nakakita ako ng malakas na tigre. Pagsipat ko sa mukha ng tatay, ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Pangit ng mukha niya. Nakasimangot ang mukha at nakakapangilabot. Dilaw na dilaw ang kanyang mga mata. Umaamag pa yon. Nanginginig ang katawan ko na parabang sinakluban ako ng napakalamig na hangin. Sobrang bangis talaga ng mukha niya. May mga ngipin pa itong nakausli na malalaki. Pero normal ang kulay ng balat niya. Isa sa mga nilalang ang hindi na gumagalaw. Doon ko din nakita ang mukha ng kinakalaban ni tatay. Parang taong grasa.
Yung pagkaitim pala ay parang naligo lang ng langis ng motor. Yung mga mata ay sobrang iitim. Nakausli din ang mga ngipin na maiitim na parabang sira-sira nun. Nakahubot-hubad ito. Hanggang sa sumambulag sa mukha ko ang samyu na masahol pa sa dumi ng tao. Umalingasaw yon. Dahilan para mapaatras ako nun. Sa kabila ng lahat ay natuklasan ko kung ano si tatay. Hindi man sila magkapareha ng postura ng mga nilalang. Pero malinaw na aswang din ito. Para bang nahiya ng titigan ko ng gusto. Sinabi nito na isara ko daw ang bintana. Oo, nakakakilabot siya at nanindig talaga ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Pero hindi ibig sabihin nito na natatakot ako sa kanya. Alam ko namang mabuti siya eh. Ilang saglit lang yung isa na naman na aswang. Yun na ang pinuntarya ng Tatay Dinero. Hinabol niya yon pero kaagad din namang bumalik ang tatay. Tingin ko patay na din yun eh. Sa pagkakataong ito ay maayos na mukha niya. Ginuyod niya ang aswang. Hindi ko alam kung saan niya yun dadalhin pero alam ko na pagtutumpukin niya ang mga napatay na yon. Mga hating gabi na siya nakabalik. Dumiretso ito ng ligo sa may likuran. Nung pumanik ng bahay ay hindi ako kumibo. Nagkunwari akong tulog. Hindi ito lumapit sa akin. Naroroon lamang ito sa sala. Humiga sa mahabang kawayang upuan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na ako. Medyo puyat man pero nang maalala ko ang nangyari kagabi para bang higit pa ako sa nakapangapi ng barako. Hindi na kasi ako nakabalik ng tulog. Wala si tatay sa sala. Pagbungad ko sa beranda, nakita kong kausap niyang guro. Naroroon lang sila banda sa may gilid ng maisan. Nakangiti ang guro. Kinakawayan pa ako nito. Ibang turing niya sa akin dito sa bahay kumpara sa eskwelahan. Parang napaka-importanting tao ko. Umalis din naman yon at si tatay bitbit ang isang libro na may nakaipit na mga kukumban. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tahimik lang naman ito. Pumanhik at inilapag ang mga bitbit niya doon sa may sahig. Umalis din ito at inasikaso ng mga kambing. Gabi na nang kumibo si tatay. Kasalukuyang nasa hapagkainan kaming dalawa. Mahina niyang sinabi kung nakita ko ba daw siya kagabi. Sabi ko, oo. Tugtong ko pa. Naaswang din siya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at dito, parang halong pag-aalangan ng lumanay ng boses niya. Hindi siya makatitig sa akin. Nagulantang ako. Ang pagiging aswang daw niya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang asawa. Ang totoo, sabay umanong namatay ang asawa niya at ang kanyang pinsan. Inihahatid daw ng asawa niya ang pinsan at ang bata pa uwi gawa ng doon pinapatambay ang bata sa bahay dahil gustong gusto ito ng asawa ni tatay. Pero bigla na lamang umano may dalawang aswang ang tumambang. Mabuti na lang at yung bata umano ay hindi nadamay kasi nga may mga tao ding nakaresponde. Pero wala na. Patay na ang dalawa. Ang asawa niya at ang pinsan niya. Siyempre itong batang ito ako na yon. Sinisisi ni tatay ang sarili. Ang problema pa dyan, hindi alam ng kanyang asawa na aswang siya. Hindi nito alam sa kung anong motibo kung bakit pinatay. Bit-bit daw ng kaluluwa nito ang pagtataka na siyang labis na ikinalungkot ni tatay noon at para matahimik ang kaluluwa, ipinaghiganti niya yon. Pero hindi daw mangyayari yun kapag hindi niya ibinaba ang kanyang estado. Kinakailangan niya makisalamuha sa mga tao sa liblib. Bumili siya ng lupa at isa na nga itong kinatitirikan ng bahay. Yung isa, nasa bukid banda, kung saan doon niya pinaslang ang dalawang aswang na pumatay sa kanyang asawa. Pero hindi pa natapos doon dahil noong magkaroon na daw ako ng kamalayan, pinili niya maging hamak pa rin na tao.
Dahil alam niyan mang hindi lang dalawa ang mga aswang na pumatay sa kanyang asawa. May bilang ito na hanggang 10 nun. At ang klase ng aswang meron ito ay katulad ng dugo na nananalaytay sa kanyang kaugatan. Mayaman po kayo, Tay. Lumalabas kasi sa pagkakaintindi ko na ganun kayo. Hindi naman. Sakto lang, anak. Parang yung mga kapitbahay lang natin na may kakayanang kumain ng 3 beses sa isang araw. Basta wag mo munang isipin yun at baka magbago ka. Wika niya sabay yuko nun. Sinabi ko naman na bakit naman ako magbabago kung kasama ko siya palagi. Ultimo ngang nalaman ko na aswang siya, wala na akong paki doon. Naiintindihan ko siya. Tumayo ako at niyakap siya at nagpasalamat ako nun. Nagtanong ako sa kung bakit may nakalaban siyang aswang kagabi. Ay naman sa kanya, natural lang na gumanti ang angkan ng pinatay niyang aswang at inihagis doon sa kawayan. Pero hindi daw ito makakalapit sa akin dahil ang totoo ay wala naman yung kakayanan para labanan siya. Mga busaw daw ang mga yon. Hindi niya lubos mapagtanto na may umiiral pa na ganon. Sa paniniwala niya kasi, hanggang sa dugo niya lang at karaniwang aswang na tinatawag sa katanyagan na kaskas ang natira. May busaw pa pala. Kaya nga naligo siya dahil ang baho daw nito. Ibang aswang ito na parang dumagdag pa sa kanyang problema. Pero sa tingin niya hindi na mangangas pa yung mga busaw. Ang punteriya niya na lang ang mismong kauri niya. Mula ng araw na yon ay mas naging malapit kami ni tatay. Ito namang guro na si Ma'am Annabel. Parang ayos lamang sa kanya kahit 1 taon pa akong hindi pumasok. Hindi na kasi ako sinasabihan nito na bumalik sa paaralan eh. Dalaw ito ng dalaw sa amin at habang tumatagal para bang nagpapaganda ng nagpapaganda. Tinutukso ko nga si tatay dito Pero umiiling lamang ito at sinasabing hindi niya hahayaan umano na mahati ang kanyang atensyon. Hindi niya ibibigay ang pag-ibig sa iba hanggat hindi pa niya natatapos ang kanyang paghihiganti. 2 umano ang ipinaghihigantihan niya. Ang totoong magulang ko at ang asawa niya. Sinabi ko naman na paano matatapos lagi lang naman siyang nasa bahay. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko lang daw namamalayan na umaalis ito at hinahanap ang ibang kaanak nung pumatay sa kanyang asawa at pinsan. Hinayaan ko lang naman siya. Mga 1 buwan ata noon bago pa siya nakapagdesisyon na pabalikin ako sa klase. Sabi ko, ayos lang kahit hindi na. Ayos lang din na bumalik. Mas mataas kasi ang mga marka ko nang nasa bahay lang. Walang pandaraya yan. Hindi ako nagpapatulong sa tatay ko sa mga isasagot ko. Iniiwan niya nga ako kapag may pinapagawa sa akin Tapos hindi niya gagalawin ng papel hanggat hindi nagpapakita si Ma'am Annabel. So ayun na nga, at nakabalik na ako. Hanggang sa noong naging 4th year na ako, etong si tatay ay nagpaparinig na sa akin na uuwi na daw kami. Didiretso sa bukid pagkatapos ng high school. Sinabi ko naman sa kanya na doon na lang mismo sa kung saan ito ang tirahan nila dati ng kanyang asawa. Para kahit papano malaman ko din kung saan nakatira ang totoo kong nanay. Ayon naman sa kanya, malayo daw yon. Pero dadating din daw kami doon balang araw. Wag lamang daw akong magmadali gawa ng may inaasikaso pa siya. 1 beses ko pa lamang nakita si tatay sa anyong aswang. Pero ang sabi niya sa akin, hindi daw yun ang buong anyo niya. Higit pa daw sa halimaw ang kanyang itsura. Konti lang ang lamang sa lakas kapag nasa totoong anyo na. Pero sapat naman na daw yung ganoong nakita ko noon. Medyo nagiging excited ako kasi nga alam kong masusurpresa na naman ako nito. Nagtanong-tanong kasi ako sa guru na si Ma'am Annabel. Kahit hindi na siyang advisor ko pero naging malapit kami. Sabi niya mayaman daw si tatay. Prestihiyoso daw umano ang pamilya nito pero humahanga siya dahil sa kabila ng karangyaan. Nanatiling payak na tao. Naguguluhan siya dahil kung gagamitin lang umano ang propesyon nito. Kahit 1 taon na sahod pwede na daw makapagpatayo ng magarbong bahay. Ito nga palang si Mama hindi ko alam kung may sa pagkasaltig din ng utak.
Patuloy sa pagbisita sa amin kahit hindi niya na ako hawak eh. Walang paltos. Kada 2 araw nagpapakita eh. May inaabot pang pagkain. Minsan prutas, minsan naman mga kakanin lalo ng biko. Alam ko na yung diskarte niya. May isa pagkakapal din yung mukha na mahiya ka ba namang ito patay nanliligaw sa tatay ko. Hindi naman pinapansin ng tatay. Kung minsan ay umaalis pa nga ito eh. At kami na lamang ni ma'am doon sa bahay. Kinukulit ko ng kinukulit si tatay pero paulit-ulit lang niyang sinasabi sa akin na wala siyang panahon sa kung anong kaharutan na yan. Isang araw pa nga ay may inabot sa aking sobre si ma'am. Siyempre itinapat ko sa araw ito at naglalaman yun ng pera. Sa tingin ko naglalakip din ng liyam eh. Ang nakasulat naman sa labas ng sobre pangalan ni tatay at galing kay Ma'am Annabel. Kumbaga, to at from. Pagkaabot ko naman kay tatay dito nang dumating na ako ay sinabi niyang, "Ano to, abuloy? Wala namang may sakit o namatay dito ah. Yung ma'am mo dati ba, pakipuna mo nga yung anak. Minsan napapasma na ako ng kain kasi nga hindi umuwi eh." "O bakit hindi ka naman kumain, tay? May nagtataboy ba sa'yo, tay? Kunwari ka pa, type mo siya no? Dahil kung hindi ka mahihiya eh. Maganda si ma'am, pangit ng ugali." "Aba, sinasabong mo talaga kami no? Baka naman kasabwat mo siya ah. Anak, delikado kapag may taong lumapit sa akin. Baka mapahamak. Ayos lang kung ikaw ang kasama ko kasi nga ikaw lang naman yung binabantayan ko eh. Pero kapag may iba nako, hindi ko na kayang iligtas kayong dalawa." "Tay, kailan lang ba yung may nangyari? Tagal na nun. Kala mo naman araw-araw may aswang eh. Malay nyo maging kayo tapos may inaanay na ako. Magiging masaya ako niyan kasi nga may kaanuhan ka na yung yung labing-labing." Umalis ang tatay ng walang ano-ano. Para bang batang nagtampo at kabilis ng lakad noon patungo sa may tayakan. Naging kaibigan niya na kasi noon si Mang Mio. Doon ito pumupustit lagi kapag walang pinagkakaabalahan. Maya ka ba namang kaharap niya mag-inuman tapos siya hindi tumutoma? Hindi kasi talaga umiinom ang tatay. Hanggang sa pakikipagkaibigan lang pero yun ang may tiwala siya ng lubos sa tao. Isang araw, nagpaalam sa akin ang tatay. Ayon sa kanya ay aalis daw siya mamaya. Malaki naman na daw ako. At ang tangi ko lang gagawin ay wag lalabas sa gabi. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Ayon dito ay huling pagkakataon na daw yun para matapos ng paghihiganti niya. Natural magugulat ako. Nagpatuloy naman siya sa pagsasalita. Napag-aralan niya na umano lahat ng kilos ng aswang na balak niyang patayin. At yun na umano ang pagkakataon na magkakaroon siya ng tsansang mapatay ito nang walang mabubulabog. Kung may katanungan daw ako ay saka na lang kapag bumalik na siya. Kakarating ko lang galing sa eskwelahan noon. Matapos makapagpaalam ay umalis na si tatay. Hindi man lang ako nakapagsabi sa kanya na mag-ingat siya. Akala ko kasi gabi pa siya aalis pero ora mismo yun. Sinalubong niya lang talaga ako doon sa daanan sabay rektang alis na. Pagkapanik ko naman sa bahay ay may sinaing na at may ulam pa. Para bang matagal yung pag-alis na yun. May nakaimbak pang dilata sa gilid. Magpaganon pa man ay kinakabahan ako. Bagamat may tiwala ako sa tatay ko pero hindi ko alam kung anong sasapitin niya doon. Wala akong ganang kumain. Maski pa masarap ang nakahanda doon na hindi ako napapakali talaga. Parang gusto kong sundan pero saan naman ako tutungo, di ba? Inaalala ko noon ang mga huling salita niya bago umalis. Matamlay pakinggan maging yung mukha niyang matamlay din na para bang habilin. Pagsapit ng gabi ay nakikiramdam lamang ako. Kumakabog ang dibdib ko at walang mapaglagyan ng pag-aalala ko. Sabi ng tatay, marami pang kalaban niya. Tapos ang nabanggit niya lang 2 pa lang yung napatay niya noon. Isipin niyo hanggang 10 pa ang kalaban. Maliban ito sa mga busaw. Wala naman kasing paki ang tatay ko dito. Hindi naman umano ganon kadelikado ang mga yon. Sa kailaliman ng gabi, nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid.
Yun bang sobrang ingay na namang huni ng kulisap. Parang umeeko pa ito at nakakabingi. Bukod pa dyan ay napakaalinsangan. Naalala ko ang sinabi ng tatay ko na kapag may ganito, ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid na katulad ng busaw. Naroroon din ang amoy. Katulad noong samyong sumambulag sa akin nung may kalaban si tatay sa labas. Walang hiyang yan, kako. Naiisip ko na umaaligid lang ang hayop nito. Tapos naghanap din ng pagkakataon nang wala si tatay. At kung hindi ako nagkakamali, ako ang puntirya nun. Kinuha ko yung itak. May iniisip pa ako noon na dumagdag pa itong pangungulit ng busaw. Kinakalampag ko ang bahay at sinasabing umalis ito. Dahil kapag hindi ay papatayin ko. Pero imbis na matinag ang kung anong meron sa labas, mas lumala pa ang kakaibang pagpaparamdam. Para bang nahihilo na ako nun. Sobrang baho na nakakasuka. Hanggang sa may napansin akong alingasngas na mga tuyong dahon ng saging. Parang may tumatakbo ng pagkabilis-bilis sa likod ng bahay. Kasabay naman ito ang pag-iyakan ng mga kambing na nasa silong nun. Dumapa ako sa may sahig nun. Sinilip ko ang silong. At doon ay nakita ko ang aswang. Gumagapang-gapang ito na para bang ipis. Napakabilis nitong kumilos. Kinalabog ko ang sahig sabay tarak ng itak sa siwang. Nagsawalang bahala na lang ako nun. Matamaan ko lang ito ng itak-tiyak. Yari ito. Dahil ang itak ng tatay ay sobrang talim. Hanggang sa lumangit-ngit ang beranda. Yung paglangit-ngit pa nito, animoy, may pumatong doon na sobrang bigat. Tinanaw ko yung pinto. Sinigurado ko ang trangkador na nakaselyo. Hinarangan ko pa ito ng upuan. Ito yung higaan ng tatay. Pagkatapos ay nagtungo ako sa may abuhan at naligo ng abo. Di ba nga, pinapahid ako ng abo ng tatay ko nun. Ito ay para hindi ako maamoy at maramdaman ng aswang. Ipinaliwanag sa akin yung tatay. Mas mabisa pa daw ang abo kesa naman sa asin dahil karamihan sa mga aswang hindi talaga takot sa asin, kahit sa bawang. Kasi nga kumakain ng tatay ko ng may rikado eh. Paliwanag niya sa akin ay kalokohan daw yung bawang-bawang na yan. Ang tanging bagay na kinaaasiwaan ng aswang ay ang pilak. Gawa ng sumpa talaga ito sa kanila. Kahit anong klaseng aswang, pilak umano ang pangontra. At yung mga buhay na salita na may sapat na basbas, masakit daw yun sa katawan nila. Dahil ang mga buhay na salita ay mga orasyon.